Oras po natin sa buong Pilipinas. 2 minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Good morning. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon ay araw tayo ng Lunes, June 9, 2025. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, inyo pong makakasama, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ngayong umaga sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kayang tapusin ng 19 na araw ayon kay Senator Tol. Brigada Eskwela aarangkada na ngayong Lunes, hudyat sa nalalapit na pasukan. Pagpapailaw sa Jones Bridge pinangunahan ni PBBM. NDF o National Democratic Front Peace Negotiator Luis Halandoni pumanaw na sa edad na 70. Congressman Yeda Rodriguez tinawag na fake news ang balitang tatakbo siyang gobernador sa Cebu sa susunod na eleksyon. Metro Manila, ilang kalalapit na lalawigan binaha matapos maranasan ng malakas na ulan dulot ng habagat at low pressure area. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Muli po ngayon ay araw ng Lunes, June 9, 2025. Brigada Eskwela, pagsisimula ng Brigada Eskwela. At eksakto isang linggo bago ang balik eskwela sa mga pampublikong paaralan. Tabayanan nyo mga malalaking balita na may kinalaman dyan. At syempre sa iba pa natin mga binabantayang issue sa loob at labas ng bansa. Magkarinigan po tayo hanggang alas 6 na umaga. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Kasama na natin ang ilang radyo natin stations sa ating mga kapartner na istasyon sa buong Pilipinas. Ngayon din sa Action Radio Stations sa ating 18 relay stations ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, DZRH 990 kHz sa Lawag, Visayas at Mindanao. Una sa ating mga balita. Magandang umaga Pilipinas! Balita! Binaha ang maraming lugar sa Metro Manila at ilang lalawigan sa bansa dahil sa malakas na buhos ng ulan, dala ng southwest monsoon o hanging habagat at low pressure area. Kabilang sa binaha ang Roas Boulevard sa Maynila,
at sa San Jose del Monte, Bulacan o SJDM. Sa Barangay San Rafael sa San Jose del Monte, mabilis ang pagtaas ng tubig baha na nagresulta ng pagkasira ng isang tulay na nagdala ng mga basura sa lansangan. Sa Zamboanga City, umabot ang baha sa karaniwang taas ng tao kaya napilitan ng mga residente na lumikas. Nagambag sa mataas na tubig baha ang pag-apaw ng isang ilog sa lugar na umabot sa mga kalapit na lugar at bahay. Sa inilabas na weather advisory ng Pag-asa kagabi, mararanasan ng 50 mm hanggang 100 mm na pagulan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique hanggang mamayang gabi dahil sa habagat. Samantala ang LPA at habagat ang magdadala ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas sa mga susunod na lugar o araw. Huling namataan ng LPA sa layon 285 kilometro silangan ng Infanta Quezon at posible itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Alas 4:08 ng umaga, simula na ngayong Lunes ang Brigada Eskwela na magtatagal hanggang Hunyo 13. Layo nitong matiyak ang maayos at ligtas na balik eskwela sa Hunyo 16. Kaugnay nito, magpapakalat ng 30,000 pulis ang pambansang pulisya sa buong bansa sa nalalapit na pagbubukas ng klase upang matiyak ang seguridad ng publiko. Kaugnay niyan, inaasahang aabot sa 27 milyong estudyante ang mag-e-enroll mula preschool hanggang senior high school ngayong taong panuruan 2025-2026. Kaugnay nito, tiniyak ni Assistant Secretary Jocelyn Andaya, patuloy na tinutugunan ng kagawaran ang kakulangan ng mga silid-aralan at mga sirasirang lamesa at upuan. Sa kasalukuyan, nangangailangan ng 165,000 classroom ang mga public schools. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang DepEd sa Department of Public Works and Highways hinggil sa nasabing suliranin. Mas marami ng batang Pilipino ang maaaring makapag-enroll sa kindergarten ngayong school year 2025-2026. Ito'y kasunod ng bagong polisiya ng DepEd, alinsunod sa bagong Pilipinas Vision ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas inklusibo at learner-centered na sistema ng edukasyon. Mula sa dating cut-off date na Agosto 31, ang mga bata magdilimang taong gulang bago mag-October 31 ngayong taon ay papayagan na mag-enroll sa kindergarten. Obligado ring ipatupad ang naturang polisiya sa mga private school, ngunit may kalayaan ng mga itong magsagawa ng sariling readiness assessment bilang bahagi ng kanilang admission process. Kaugnay nito, inaasahan ng DepEd na tataas ang bilang ng kindergarten enrollees para sa academic year 2025 to 2026, partikular na sa mga pampublikong paaralan. Handa na ang mga public schools sa Metro Manila para sa darating na pasukan. Ayon kay Dr. Joel Torrecampo, Officer in Charge, Assistant Regional Director ng DepEd-NCR, pinunan na nila ang bakanteng items sa mga guro at non-teaching personnel. Tiniyak din ni Torrecampo na patuloy nilang tinutugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa tulong na rin ng LGUs na nagpatayo ng mga bagong classroom at school building. Malaki ang tulong din ng ating local government dito sa pag-address, pagtatayo ng mga bagong school building. Yung dating second floor lang ay ngayon ay up to 4th to 5th floor pinatataas. Ganon din ang tulong ng ating DepEd Central Office na mag-construct ng mga panibagong classroom at school building para dito kung may mga buildable space. Dagdag pa ng OIC Assistant Regional Director ng DepEd-NCR na si Torrecampo, inaayos na rin ng Regional Office ang internet connectivity sa mga paaralan na magagamit para sa blended learning.
Oras po natin, alas 4:12 ng magandang umaga. Gising na ho, gising. At may pasok ho ngayon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, dismayado ang pamilya ng yumaong mamamahayag na si Johnny Dayang. Sa anunsyo ng Kalibo Municipal Police Station na cleared case na ang pagpaslang sa naturang veteran journalist. Sa inilabas na pahayag ng pamilya Dayang, sinabi nitong hindi may tuturing na cleared ang isang kaso kung malaya pa rin nakagagala ang gunman at hindi pa rin natutukoy ang mastermind sa likod ng malagim na krimen. Ayon sa pamilya, bagaman maagang natukoy ang suspect, hindi agad inalerto ang mga provincial exit point para sana maharang ito at ilang araw pang inabot bago sa publiko ang pagkakakilanlan ng salarin. Paninindigan ng naulilang pamilya ng veteranong mamamahayag, hindi pa sarado ang kaso hanggat hindi pa nadadakip ang mga salarin at hindi pa nila nakakamit ang hustisya. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapailaw o lighting ceremony sa Jones Bridge sa Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Philippine-China Bilateral Relations. Isinagawa ang seremonya sa Pasig River Esplanade sa Intramuros, Maynila, kung saan tampok ang paggunita sa matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Pinagtibay din sa okasyon ang kahalagahang pangkultura at pang-ekonomiya ng Binondo na kinilala bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ang pagpapailaw sa Jones Bridge ay bahagi ng patuloy na pagpapasigla sa Ilog Pasig sa ilalim ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project, isang flagship program ng Marcos administration na naglalayong bigyan ng bagong buhay ang isa sa mga iconic waterways ng Metro Manila. Kaugnay niyan, tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na muling pasisiglahin ang pinakamatagal na Chinatown sa mundo sa pamamagitan ng pagsasaayos sa Ongpin, Escolta at iba pang bahagi ng Binondo. Ito ang tiniyak ni Pangulong Marcos matapos pangunahan ang lighting ceremony ng Jones Bridge sa Maynila kasabayang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCI at lokal na pamahalaan ng Maynila. Bahagi ito ng ika-50 anibersaryo ng Philippine-China Bilateral Relations at ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM program na naglalayong pasiglahin ang mga lugar malapit sa Pasig River at gawing dynamic urban space kung saan tampok ang kultura at kasaysayan ng bansa. 15 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Tayo po'y babalik ilan munang mga paalala. Ang oras natin, 15 minuto makalipas ang alas... Para labanan ng amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Halos araw-araw ay mayroong nagdaraan sa tapat ng bahay ay laging sumisigaw. Naboy, mainit pandesal, laging dala na kung habang daan. Pot, pot, pot! Yun sarap ng mainit na pandesal. Ang tinapay, Lalo ho ngayon, maraming gumigising ng maaga, lalo sa ating mga guro mula sa iba't ibang mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa pag-arangkada nga po ngayong morning ng Nationwide Brigada Eskwela. At ang ating masipag na EPS, EPS Filipino dyan sa DepEd General Tria, si Sir Arnold Estareja, ay maagang nagkakape ngayon at nagpapandesal dahil maagang nag-iikot to sa mga eskwelahan dyan sa General Tria sa Cavite. Good morning, Sir Arnold.
Makibahagi ho sa ating usapan na talakayan dito pa rin sa DZRH. Magandang umaga Pilipinas. Habang nag-aabang kayo ng nag-iikot ng pandesal sa inyong mga lugar. Na oras ba karaniwan nag-iikot? Sa amin alas 4 meron na eh. 4:35 meron na. Sabayan ho ng mainit na kape. O di kaya naman palamanan ng peanut butter o kaya ng itlog, corned beef. Sarap. Mag-text ho kayo sa ating text line 0919-282-6485. Text line DZRH 0919-282-6485. At atin hong babasahin ang inyong mga text messages maya-maya lamang. Kay Ryan Clansa, good morning. Paul Duco ng Nueva Ecija, good morning. And then kay Dante Bonyol, magandang umaga na nakatutok dyan sa Malabon City. Ganyan din kay Gerard Abo ng Kataingan, Masbate. Ganyan din kay Jose Ramirez ng Calamba, Laguna. Henry ng Taguig City. Ano ba mga karaniwang ginagawa pag brigada eskwela? Kayo pa parang RT, anong ninyo? Parang RT, nakapag-brigada ka na ba? Brigada eskwela? Nagbibrigada eskwela ka ba dati? Oo, nagpipintura, pokpok ng mga sirang upuan, lahat ng mapipinturahan hanggang sa maubos yung pintura. Ang panghihikayat ho ng Department of Education nung isang linggo pa nananawagan sa mga stakeholders, volunteers na magdala ng iba't ibang klaseng mga mapapakinabangan ng ating mga mag-aaral. Lalo na ng ating mga teachers na makakasama natin sa Brigada Eskwela na maglinis at magtanggal ng kung anong mga alikabok. Sabagay, ginamit naman yan nung eleksyon kaya hindi masyadong madumi ho ngayon. Pero just the same, yan ay sama-samang bayanihan para sa paghahanda sa nalalapit na pasukan sa June 16. Eksaktong isang linggo po yan ngayong araw. Henry Umalia ng Isabela, good morning. Ganyan din kay Jovencio Garcia ng Asingan. Sa Pangasinan to, Escanio Rico, good morning ng Taguig City. At padala lamang ho kayo ng mga mensahe sa ating DZRH Facebook live streaming. Hanapin nyo lang ho ang Magandang Umaga Pilipinas live streaming. Habang sa YouTube naman, kung kayo po ay nasa YouTube, search nyo lang po ang DZRH TV 4K live streaming. At nakatutok sa atin ngayon si Nila Kabilogan na binabati din ang kanyang asawa na si Victor na nakatutok dyan sa Talavera, Nueva Ecija. Live pa rin ho tayo sa nationwide radyo natin stations sa buong Pilipinas, gayon din sa iba't ibang action radio stations, ang ating mga kapartner na FM stations sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ganun din via DZRH nationwide, 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anong kilohertz tayo paring artist sa Zamboanga? Sa Lawag tayo ay napapakinggan sa 990 kHz. Ganun din sa Tacloban, alam ko 990 kHz tayo Sa Zamboanga tayo ay 855. 855 kHz ang DZRH Zamboanga. Totoong nationwide na napapakinggan. Mga may init na balita dito pa rin ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito si Yuel Reyes. Gising na ho, gising. Magandang Umaga. Magandang Umaga Pilipinas. Alas 4:27, labas muna tayo ng ating himpilan. 18 katao arestado dahil sa iligal na pangingisda. Alamin natin ang detalye mula kay RH39, Aine Grace Bravo. Aine.
Arestado ang 18 individual sa joint anti-illegal fishing operation ng mga personnel ng Carles Municipal Police Station at Municipal Bantay Dagat Task Force sa bayan ng Carles, Iloilo. Nangyaring operasyon sa karagatan na sakop ng Barangay Asluman, Carles. Sa report ng Iloilo Police Provincial Office, 3 fishing vessels ang na-impound ng mga pulis dahil na ginagamit sa illegal fishing activities. Na-recover sa mga fishing vessels ang 90 kilos ng mga isda na tinataya sa 12,000 pesos ang halaga. Dinala sa Carles Municipal Police Station ang mga crew ng 3 fishing vessels. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aine. Samantala, 44 anyos na babaeng high-value individual timbog sa bypass operation sa Villasis, Pangasinan. 200 o higit 200,000 pisong halaga ng shabu kumpiskado. Detalye ng balita, RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Nasa kustudiya nga ng Villasis Police Station ang 44 anyos na ginang na high-value individual drug personality na tubong Baguio City at kasalukuyang nangungupahan ng apartment sa Urdaneta City matapos itong maaresto sa sinagawang buy-bust operation. Sa ulat ni Villasis Chief of Police Major Alan Sirquiña kahapon ng umaga sa Barangay Baraca, Villasis, nagkaroon ng anti-drug joint operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit 1, Regional Intelligence Division ng Pro-1, RIU-1, PDSOU-1, PDEA Pangasinan, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO at Villasis Municipal Police Station kung saan isa ang nagkunyaring buyer at binenta ng suspect kapalit ng mark money ng 30 gramo ng shabu na may street drug price na 204,000 pesos na nakasilid sa 6 na piraso ng heat-shield plastic sachet at agad itong inaresto. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng suspect. Ito si Freddy Fajardo, Aris30, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Sa iba pa nating mga balita, kayang tapusin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 19 na araw. Ayon kay Senator Francis Tolentino, may pinanukala siyang schedule na gagawing paglilitis kung saan naabutin lamang ito ng 19 days mula Hunyo 11 o ang itinakdang araw para sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ni Tolentino, bibigyan ng 10 araw si Duterte para tumugon sa impeachment complaint at sasagot naman ang prosecutors sa Hunyo 22. Matapos ito, itatakda ang submission ng trial brief kinabukasan Hunyo 23, kasabay ng opening statements ng dalawang panig. Ang paglalatag naman ng mga ebidensya ay sa Hunyo 24 hanggang 26 at kung kinakailangan anya ng rebuttal ay maaari itong schedule sa Hunyo 27. Sa Hunyo 28 naman, pwedeng ikasa ang oral arguments, closed-door meeting ng mga senador sa Hunyo 29 at Hunyo 30 ang pagbibigay ng hatol. Ginawa ni Tolentino ang naturang proposal sa harap ng umiinit na debate kung makakaantala ba ang gagawing paglilitis sa legislative work ng Kongreso. Tsaka mandaton ho naman talaga to ng mga senador once na maipasa yung verified na impeachment mula ho sa Kamara de Representantes na magsisilbing magsisilbing prosecution team, wala na dapat pinagdedebatehan dito kung itutuloy ba o hindi yung impeachment. Automatic ho dapat yan sa ating mga senador, nasa konstitusyon yan. Kaya nga sinasabi ng mga legal experts natin, hindi pwedeng pagbotohan kung ibabasura ang impeachment o hindi. Kailangan muna ng paglilitis, saka natin pag-usapan yung pagkakaroon ng pagbabasura doon ho sa isinampang impeachment case. Tiniyak naman sa publiko ni na Senator Sherwin Gatchalian at Francis Tolentino na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa June 11. Ayon kay Gatchalian, wala naman choice ang Senado at constitutional responsibility ito ng mga senador.
Kinatigan ito ni Tolentino at sinabing dapat mag-convene dahil formal pa nilang tatanggapin ang articles of impeachment na bahagi ng paglilitis. Inaasahan naman ni Tolentino na magtatagal ng 19 na araw ang impeachment trial o hanggang Hunyo at 30. Kaya lang sa mga wala ho talagang political will o gusto magpa-delay-delay, sayang to. Maganda pa naman yung inilatag na schedule ni Senator Tol. Komprehensibo na siya. Makikita mo meron pang chance na sumagot o kaya yung rebuttal. Kaya lang para dun ho talaga sa mga gusto pa mag-dribble, wala talagang pag-asa. Ipipressure naman ng mga militanteng grupo at iba't ibang civic organizations ang Senado para ituloy na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, magkakasa sila ng vigil sa tapat ng Senado sa Hunyo 10 hanggang Hunyo 11, ang huling araw ng sesyon ng Senado. Ito rin ang araw na ipinangako ni Senate President Cheese Escudero para sa pagbabasa ng articles of impeachment. Congress, etc. So, yun yung mga inaabangan natin. Kaya kami ay naghahanda kami ng mga pagkilos simula sa 10, June 10 hanggang vigil, hanggang kinabukasan para talagang talagang mai-push natin sa Senado na ituloy na yung impeachment trial. Saan po? Una rito, may pinaiikot ng resolusyon ng ilang senador sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa para wag ituloy ang impeachment trial sa harap ng lumalakas na panawagan na itulak ang paglilitis. Bumoses na rin ang malalaking universidad. Moses na rin ang malalaking universidad sa bansa gaya ng Ateneo de Manila University at San Beda para umusad na ang impeachment case laban sa Vice-Presidente. Kay Teroy Daet na nakatutok mula sa VMMC sa Quezon City, magandang morning. Gayon din kay Rufino Kabili ng Cabangan, Zambales, Ernie Bulet ng Isabela, Elmer Bautista ng Bataan at Nila Kabilogan ng Nueva Ecija. Dante Bonyol, Escano Rico, magandang umaga. Oras natin alas 4:35. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-text din ho kayo sa atin hong text line para sa mga nakikinig sa Transistor Radio sa iba't ibang bahagi ng bansa. 0919-282-6485 0919-282-6485. At may mga maaga nang nagpapadala ng mensahe sa atin. Maya-maya ho babasahin natin yan. Pwede nyo rin ho kaming padalhan ng update sa inyo po mga lugar tungkol sa Brigada Eskwela. Kung paano ho sinimulan o sisimulan ngayong araw ang pagbubukas ng Brigada Eskwela. Tatagal to ng 5 araw hanggang June 13. Maliban na lang siguro sa araw ng Thursday na Independence Day o araw ng kalayaan. Basta official ho yan at double pain na naman Alas 4:36, mariing itinanggi ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez ang mali nagdudulot ng kalituhan at intriga lamang na espekulasyon na siya ay nagpaplanong kumandidato sa lokal na posisyon sa Cebu. Sinagot ni Romualdez sa mga kumakalat na chismis sa social media. Sa mga kumukwestiyon na plano umano niyan tumakbo bilang gobernador o anumang posisyon sa Cebu sa susunod na halalan. Giit ni Representative Yeda Romualdez, wala siyang balak na tumakbong governor o anumang lokal na posisyon sa Cebu at wala rin siyang balak na lumipat ng tirahan. Ang pahayag ay kasunod ng ilang araw ng mga spekulasyon na pinapalaganap ng mga post online at usapang politikal sa Cebu na sinasabing inihahanda umano si Romualdez para tumakbong gobernador sa lalawigan. May ilang post na nagpapahiwatig na siya ay lumipat ng tirahan sa Liloan at kalalabanin ang ilang matagal ng pangalan sa politika sa susunod na halalan.
Ano'y konektado mga chismis sa lokal na tunggaliang politikal sa pagitan ni na Cebu 5th District Representative Duke Frasco at ng iba pang kampo bilang paghahanda sa eleksyon. Binigyan din niya na hindi lang mali ang mga pahayag kundi madaling mapatunayan na hindi totoo gamit ang mga pampublikong dokumento. Alas 4:37, dalawang sospek arestado naman sa pagbebenta ng electronic wallets. Online, ano binibentang e-wallet? Diyan daw po sa Baguio City. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Magkaiwalay na natin buong dalawang suspek matapos magbenta ng electronic wallet. Naglunsad ang magkaiwalay na operasyon ang PNP Anti-Cybercrime Group na nagresulta sa pagkakatiklo sa unang suspek na nakilalang si alias Serbo, 26 anyos, ng mga operatiba ng Baguio City Cyber Response Team. Nahuli ito habang nabebenta ng electronic payment account online na nakalinya sa Registered Subscriber Identity Module o SIM cards. Harap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act of 2024, Republic Act 11934 o SIM Registration Act of 2023 at Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sunod na nahuli naman ang suspect na si alias Clifford, 22, ng mga operatiba ng Mountain Province Provincial Cyber Response Team matapos sa aktong nagbebenta ng fully verified e-wallet accounts online. Sa ilalim ng umiiral na batas sa bansa, ang pagbebenta ng electronic wallet accounts ay illegal dahil binibigyan ng pagkakataon ng mga scammers na itago ang kanilang pagkakilanlan at gumawa ng pandaraya. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aming salamat Lakay Romy Gonzales sa balita mula sa Baguio City. Hybrid na rin ang mga kawatan ngayon. Samantala, 5 miyembro naman ng CPP-NPA sa Northern Samar sabay-sabay na sumuko sa militar. RH34 Jane Galit Bantayan. Jane. 5 miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang sabay-sabay na sumurinder sa otoridad sa kasunaluhan ng 90th Infantry Battalion. Sa kanilang pagsurinder, isinurinder ng mga ito ang kanilang mga armas. Ito ay dahil sa focused military operations at community engagement ng AFP. Kabilang sa mga sumuko ay ang mag-asawang miyembro ng NPA. Kinilala ang 5 sa kanilang mga alias si Enteng, 54 na taong gulang, Kevin, 30 taong gulang, Buboy, 61 taong gulang, Andy, 35 taong gulang at Mina, 30 taong gulang. Ayon sa report ng 90th Infantry Battalion, lahat ay affiliated ng Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee, Emporium SRC at mula sa Regional Security Force ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Kabilang sa kanilang isinurinder ang 2 M16 rifles, 3 long at 1 short magazine ng 5.56 mm, 61 rounds ng ammunition, 2 banned anti-personnel mines, 1 electronic blasting machine at mga subversibong dokumento. Isa sa naging dahilan ng kanilang pagsuko ay dahil sa hirap, kulang ng pagkain at nahihirapan na di umano sila sa kanilang kondisyon o kalagayan. Nais naman ng mag-asawang Andy at Mina na mamuhay na ng normal nang walang pagkabahala o takot. Nagbigay daw inspirasyon sa kanila ang pagsurinder ng kanilang kasamahan na binigyan ng suporta ng gobyerno. Ilan sa mga sumuko ay walang mapaglagyan ng tuwa matapos na makasama na nila ang kanilang pamilya. Ang nasabing mga former rebels sumailalim sa medical check-ups at inaasahan na makatanggap sila ng programa mula sa gobyerno. Patuloy naman ang apila at panawagan ng 19th Infantry Battalion sa mga aktibong miyembro pa rin ng NPA na maging inspirasyon ng ilang mga miyembro na sumuko para sa minimithing lasting peace. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Bantayan. Alas 4:41 namayapa na si dating National Democratic Front of the Philippines o NDFP Chief Negotiator Louie Halandoni sa edad na 70. Ayon sa CPP, binawian ng buhay si Louie na kinilalang individual sa Philippine Communist Movement sa Utrecht, the Netherlands noong Sabado, Hunyo 7. Bagaman hindi sinapubliko ang sanhin ng pagkamatay, sinabi ng CCP na namaalam si Louie na napapalibutan ng kanyang mga mahal sa buhay.
Nagpaabot naman ng pakikidalamhati ang bagong alyansang makabayan sa pagkasawi ng kilalang matatag na revolusyonaryo na si Ka Louie Halandoni. Si Halandoni ay dating chairperson ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na humarap sa peace negotiation sa pagitan ng pamahalaan at NDFP. Ayon sa bagong alyansa makabayan, ang pagkamatay ni Halandoni ay malaking kawalan sa kilusan ng pambansang demokrasya at sa mga mamamayang Pilipino. Naman ng alyansa ang walang katumbas na commitment ni Ka Louie sa pagkamit ng revolusyonaryong pagbabago sa bansa at sa mundo na aniya ay nagsilbing inspirasyon sa nakararami. Arnulfo Arcales ng Catbalogan City, Samar. Good morning, good morning. Kape-kape na ho, ha? And then kay Ani Reyes ng Hagonoy, Bulacan, Raul Olona ng Rizal, Mercy Roger ng Belgium at kay Alberto Perez ng Baclaran. Dito lang yan sa Parañaque. Mamaya makikibalita tayo sa presyuhan ng mga magkano ba ang isda ngayon, mga agricultural products sa mga mamamalengke. Magkano kaya? Alamin natin kung saan palengke mamaya pupunta ang ating kasamang si Edwin Duque. Alas 4:44 sa gitna ng mga usapin kaugnay ng hindi pagpirma ni Cebu Representative Duke Frasco sa manifesto ng suporta para kay House Speaker Martin Romualdez, nananatiling malinaw ang paninindigan ng liderato ng Kamara. Ang suporta ay kusang loob at hindi pinipilit. Ayon kay Attorney Princess Abante, opisyal na tagapagsalita ng House of Representatives sa Kamara, malinaw ang prinsipyo at ang suporta ay hindi pinipilit. Sa kasalukuyan, 285 miyembro ng Kamara ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez sa ika-20 Kongreso. Kabilang dito ang matibay na suporta mula sa mga kinatawan ng gitnang kabisayaan na kamakailan lamang ay nagpakita ng kanilang pagkakaisa at pagtutok sa mga programang pangkaunlaran para sa rehiyon. Sa rehiyon naman ng Central Visayas, matibay rin ang ipinakitang pagkakaisa ng mga mambabatas kung saan kamakailan nagtipon sina Cebu Representative Emery Owano Dizon, Cebu Representative Rhea Gullas, Cebu Representative Eduardo Rama Jr., Cebu Representative Edsel Galeos, Representative-elect Ahong Chan, Bohol Representative Maria Vanessa Aumentado, Bohol Representative Christine Alexi Tutor at Sighor Representative Zaldi Villa kasama si Speaker Romualdez. Dinalakay sa naturang pulong ang mga pangunahing panukalang batas at programa sa pangkaunlaran para sa Rehiyon 7 na nakaayon sa Bagong Pilipinas na isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:45 eksakto 15 minuto bago mag alas 5 ho ng umaga, tinanggal ng National Unity Party o NUP isa sa mga partidong kabilang si Supermajority Coalition na sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez upang manatili sa pamumuno ng mas malaking kapulungan sa darating na ika-20 Kongreso si Deputy Speaker at Cebu Representative Vincent Franco Duque Frasco bilang kasapi ng NUP dahil sa pagsalungat niya sa opisyal na posisyon ng partido na suportahan si Romualdez. Ayon kay NUP President at Camarines Sur Representative El Rey Villaferte, nagdesisyon sila na sibakin si Duque Frasco mula sa NUP dahil sa desisyon nito na huwag suportahan si Speaker Romualdez bilang pinuno ng Kamara. Sabi pa nito, matagal na ang polisiya ng NUP ang pagkakaisa sa salita at gawa. Halos isang buwan na nakalipas ng formal na ideklara ng NUP ang buong suporta nito kay Romualdez upang ipagpatuloy ang direksyon ng Bagong Pilipinas na layunin ni PBBM na mapabuti ang buhay ng lahat ng Pilipino.
Pinagtibay naman ng Kamara de Representantes ang dalawang resolusyon na nagpapahayag ng taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ni na Solicitor General Estelito P. Mendoza at dating Zamboanga del Norte Representative Artemio Adasa Jr. at pagkilala sa natatanging pagdilingkod bayan at sa larangan ng batas. Ang parehong resolusyon na inakda ni na Speaker Romualdez kasama sina Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ng Pampanga, Deputy Speaker J.J. Suarez, Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan at iba pang mga mambabatas sa Kamara. Kabilang na nga po sina Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at Jude Asidre. Sa pamamagitan ng House Resolution 2290, kinilala ng Kamara ang mga nagawa ni Mendoza na pumanaw noong Marso 26 sa edad na 95. Kinilala mga mambabatas ang kanyang remarkable contributions sa batas at public service at binigyan diin ang kanyang mahabang panahon ng serbisyo sa pamahalaan at pribadong sektor na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang super lawyer at attorney of last resort. Nagsilbi si Mendoza bilang Solicitor General mula 1972 hanggang 1986. Naging miyembro pa ng Kamara bilang kinatawan ng Pampanga. Nagsilbi ring gobernador ng Pampanga at Minister of Justice. Bukod dito, kinilala ng Kamara ang kanya naging bahagi sa pag-akda ng ilang mahalagang batas para sa buong bansa tulad ng Local Government Code of 1991, Compensation and Position Classification Act of 1989, Philippine Foreign Service Act of 1991, Consumer Act of the Philippines at Inter-Country Adoption Act of 1995. Oras natin, 11 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Balik tayo sa mga balita natin sa probinsya. Mga mangingisda sa Bataan nakadiskobre ng 1.5 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga sa dagat. Nakatanggap ng sako-sakong bigas bilang gantimpala mula sa PNP. Ito ho yung mga nakalambat ng sako-sakong droga. Ang kapalit, sako-sakong bigas mula ho sa Philippine National Police. Ganyan sana. Detalye ng balita mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Itong araw ng Sabado, ginantimpalaan ni Police Brigade General Jen Pajardo ang grupo ng mga mangisdang nakadiskubre at voluntaryong nagsauli ng 10 sako ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 1.5 bilyong piso. Matatandaan na ang naturang kontrabando ng droga ay kanilang natagpuan habang nangisda sila sa karagatan ng West Philippine Sea noong Hunyo 2. Agad na iniulat ng mga mangisda sa kinaukulan ang kanilang natuklasan na nagbunsod ng mabilis na aksyon mula sa kapulisan. Dahil dito bilang pasasalamat, iniabot mismo ng hepe ng Maribeles Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista ang sako-sako mga bigas bilang gantimpala at pagkilala sa kanilang katapatan at kabayanihan. Sinabi ni Police Brigade General Pajardo, ang ganitong klaseng inisyatibo mula sa ating mamamayan ang tunay na nagpapalakas sa ating kampanya kontra illegal na droga. Ang integridad at pakikisa ng ating mga mangingisda ay sumasalamin sa pinakamataas na diwa ng bayanihan at responsableng mamamayan. Sa panayam naman ni RS37 kay PD Colonel Martes Salvadora, sinabi nito na kung hindi ito naipasakamay sa mga otoridad at naipakalat, malamang maraming masisirang buhay na makakagamit nito. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nilo Sanchez ng Palawan, ganoon din kay Vincent Ramilo ng Coron, Palawan. Oras natin, 9 minuto bago alas 5 ng umaga. All you need is pride. At mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry pa naman ng laundry. At triple stainaway formula, tanggal ang matitinding mancha based on tense at chocolate. Pad and Sambon and Cotton, gawa po ito ng ACS.
Magandang umaga, Pilipinas! Nakatutok din pala sa atin ngayon at naghahanda ang maraming mga guro dyan ho sa Cavite sa pangunguna ni Ma'am Apple Rabino dyan sa 13 Martires. Ngayong Brigada Eskwela. Ano oras nga ba magsisimula yung Brigada Eskwela? Parang school hours din yan, no? Alas 8 ng umaga. Yun. Ate rin ni Georgie Portis ang lahat dyan ho sa Magallanes sa Cavite. Good morning. Yan din kay Gerald de Guzman ng Balagtas, Bulacan. Limang minuto ho bago mag-alas 5 ng umaga. Gising na ho, gising. Isa pa. Gising na ho, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagtibay ng Kamara de Representantes ang House Resolution number 2301 bilang formal na pagbati kay Pope Leo XIV sa kanyang pagkahalal bilang ika-267 Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ang resolusyon na inakda ni Speaker Romualdez at mga pinuno ng Kamara ay kinikilala ang paghalal kay Pope Leo XIV na dating si Cardinal Robert Prevost bilang isang mahalagang sandali sa patuloy na pagpapatatag ng pananampalatayang Katoliko at bilang inspirasyon sa mga mananampalatayang Katolika sa buong mundo. Pope Leo XIV tanahalal noong Mayo 8 ang kauna-unahang Santo Papa sa kasaysayan ng simbahan na mula sa Estados Unidos at unang Santo Papa mula sa Order of St. Augustine. Pinili niya ang pangalang Leo XIV bilang pagpupugay kay Pope Leo XIII na kilala sa kanyang makabuluhang mga aral panlipunan, kabilang na ang pagtaguyod sa karapatan at makatarungang sahod para sa mga manggagawa. Pinuri rin ng Kamara ang bagong Santo Papa dahil sa kanyang napiling moto na base sa resolusyon. Ang moto na ito ay nagtataguyod ng pagkakaisa at pagbubuklod sa simbahan at nagpapakita ng panghabang buhay na paninindigan ng pinuno ng simbahan sa pananampalataya. Muli namang iginit ni Senator Bongo ang kanyang panawagan para sa pagsasabatas ng panukalang dagdag sahod dahil naipasa na ng Kamara ang counterpart version nito. Ang tinutukoy ni Go ay ang bersyon na Senate Bill 2534 na inaprubahan sa third and final reading noon pang nakaraang taon. Ang panukalan na co-authored at co-sponsored ni Go ay naglalayong magbigay ng kinakailangang income relief sa pribadong sektor sa gitna ng lumolobong economic pressures. Kinatigan ni Go ang panawagan ng TUCP para sa isang urgent BICAM upang i-reconcile ang dalawang bersyon at matiyak na ang huling panukala ay makararating kay Pangulong BBM sa pagpasok ng 20th Congress. Iginit pa ng senador na kung hindi ito mabibigyang prioridad ay may posibilidad na maramdaman ng mga manggagawa na binabaliwala ang kanilang hinaing. Gayunpaman, sinabi ni Senator Bongo na ang final version ng panukalang batas ay dapat isaalang-alang ng aspeto sa panig ng mga employer at empleyado. 2 minuto na lang ho at alas 5 na ng umaga. Across the board wage hike ang iminumungkahi ng Federation of Free Workers sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Attorney Sunny Matula, tagapangulo ng samahan, kung hindi gagawing across the board ang aumento sa sahod ay may mangyayaring palaging wage distortion na posible maging sanhi ng pagkalito, tensyon at karagdagang kaso sa korte. Git ni Matula, ang 15 to 30% na dagdag sahod ay mas maliit kung ikukumpara sa abot sa 40% na wage increase noong 1989. Paliwanag ng FFW President, ang legislated across-the-board wage hike ay mag-aangat sa milong-milong manggagawang nakararanas ng kahirapan sa kabila ng paghahanap buhay. Panawagan ng FFW sa BICAM, huwag matakot sa multo ng mass layoff, kundi sa multo ng gutom, sa hapag ng mga manggagawa at sa realidad ng pandak at malnourished na mga batang Pilipino. Kaya nga lang, mass layoff, di ba parang mas problema ho tayo sa
Unemployment rate naman ho na ito. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz na muna tayo. Joey Marquez nag-e-enjoy nga ba sa kanyang buhay probinsya? Detalye ng mga balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Masaya at masarap mamuhay sa probinsya, iyon ang gustong iparating ng aktor at dating politikong si Joey Marquez na matagal na palang naninirahan sa kanyang farm sa Cavite. Hindi na gaanong tumatanggap ng project si Joey. Kung gusto lamang daw niya, iyon ang gagawin niya at regular na nga siya sa Batang Quiapo at meron siyang gagawing pelikulang ipuproduce naman ni Sylvia Sanchez at okay na raw sa kanya iyon. Mas gusto kasi niyang sa kanyang farm na lamang sa Cavite at nag-i-enjoy daw siya sa pagtatanim doon ng gulay at punong kahoy. Heto pang pahayag ni Joey Marquez. Very happy kasi sarap ng buhay ng tahimik, yung pinakain mo fresh. Kapit-bahay mo pa kulang ka lang ang sahog, humihingi ka lang sa sarili mo. Oo, yung gano'n na para ng probinsya talaga. Tapos lahat umabati. Yung barangay namin maganda. So, ibang bagong komunidad na na-experience ko ngayon na mas masarap pa rin lang sa probinsya. Iyan ang pahayag ni Joey Marquez at tapos na rin daw siya sa politika dahil hindi na raw niya kaya makipagsabayan sa paggastos sa pangangampanya. At ang anak na lamang niyang si George Marquez na lang ang nagpapatuloy sa politika na kung saan ay nanalo itong konsehal sa 1st District ng Parañaque. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kay Ruben Magyano ng Ifugao, gayon din kay Bong Ramos na mga nag-text sa atin at sa marami pang mga nagte-text, gayon din kay Rogelio Solimen na nakatutok sa saan ba to? Ngayon din sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cavite at sa Bulacan na makibalita nga tayo. May mga ulat na binahan itong weekend. Di natin alam kung epekto ba to ng tuloy-tuloy na mga pagulan. Oras ho natin. 2 minuto makalipas ang alas 5. This time check is brought to you by Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ito po ang DZRH, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, 5:02 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! May balita muna tayo sa DOST Pag-asa tungkol sa binabantayan pa rin nating low pressure area. Posible pa rin ba itong maging bagyo at makararanas pa rin ba tayo ng tuloy-tuloy na pagulan ngayong araw? Magbibrigada eskwela pa naman Miss Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Ma'am Chanel, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din sa mga taga-subaybay natin para sa ating weather update. Yung binabantayan po nating low pressure area ay huling namataan sa layong 85 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Ito pong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito na maulap na papawili na may mga kalagkalag na pag-ulan dito sa Ilocos Region, Abra at Benguet. Asahan pa rin natin yung pag-iral ng southwest monsoon at magdadala ito ng mga occasional rains sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique.
Asahan naman natin na maulap na papawirin na may mataas na tsansa na mapag-ulan dito sa Metro Manila, Bicol Region, rest of Visayas, Central Luzon, Mimaropa at Calabarzon. From Mindanao at the rest of Luzon, asahan natin bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may ma-isolated rain showers or yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ito pong low pressure area na binabantayan natin, hindi natin inaalis yung posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Patuloy po natin itong minomonitor. Pero kung ito po ay magiging bagyo or mag-stay bilang low pressure area, asahan po natin yung southwest monsoon ay magdadala po ng mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa, kasama na rin ang Bicol Region at Visayas. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan natin sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, sa nakikita natin, parang papalabas na ng PAR itong LPA? Yes po, ito po yung nasa West Philippine Sea na rin naman po at patuloy po itong babaybay po. Palabas din po ng ating PAR. Alright, maraming salamat po Ma'am Chanel. Magandang umaga. Salamat din po. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kayang tapusin ng 19 na araw ayon kay Senator Francis Tolentino. Brigada Eskwela aarangkada na ngayong araw. Pagpapailaw sa Jones Bridge pinangunahan ni PBBM. NDF Peace Negotiator Kaluwi Halandoni yumao sa edad na 90. Representative Yeda Rodriguez, tinawag na fake news ang balitang tatakbo siyang gobernador sa Cebu. At Metro Manila ilang kalapit na labigan binaha matapos maranasan ng malakas na ulan dulot ng habagat at LPA. Binabantay ang LPA, nasa bahagi na ng West Philippine Sea at papaalis na o papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga gustong manalo sa ating Malakas Promo, nasa ng ating Malakas Promo? Ang ating Malakas agent na si Sherwin Alfaro ay nag-iikot saan, Ara? And tabayanan nyo ang lugar na kung saan umiikot ngayon si Sherwin Alfaro dyan sa malapit-lapit lang dito sa Metro Manila, Barangay 7, Dalahican, Cavite City. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke na muna tayo. Nasa Sangandaan Public Market sa Caloocan, CRH23, Edwin Duque. Edwin, good morning. Tama, Yuel, good morning. Halos kasing halaga na ng native na manok ang presyo ng kilo ng karniga manok dito sa Sangandaan Public Market sa Caloocan. Nasa 250 hanggang 260 yung presyo dito. Kumpara doon sa ilang palengke na wawag lamang ng 230. Ang presyo naman ng karne ay medyo mababa kumpi dahil 380 lamang ang karne. Ang kasin 330 at pero yung pork chop nasa 400. Ang giniling ay 380, yung pata ay mabibili ng 360. Yung liempo, medyo mataas, nasa 460 pesos yung bawat kilo. Yung kambing nanatiling 500 dito sa Sangandaan Market. Sa presyo naman ng mga isda ay 250 hanggang 260 itong bangos. Abang boneless ay 150 ang isa. At itong dalagang bukid naman ay 240 hanggang 300. Yung salay-salay, 250 yung kilo. Yung shrimps ay umabot ng 400 yung bawat kilo hanggang 480. Yung tamban naman ay 220
yung kilo. Ang tilapia, standard price, ay 170 yung malalaki. Yung presyo naman ng mga gulay, ang kamatis ay 40 hanggang 60. Yung maliliit, ito yung medyo mura konti. Ay ito yung medyo mataas, itong maliliit. Ang imported ay mabibili lang hanggang 40 to 50 pesos bawat kilo. Yung kalabasa naman ay 50 pesos hanggang bawat kilo. Sa luya, 150. Yung mga local, sabang imported naman ay 200 pesos. Ang sibuyas, yung maliliit, 80 pesos. Yung kilo, 120 naman yung malalaki. Ang carrots, 60 pesos. Ang bawang, 60 hanggang 80. Ang itong sayote nila ay nasa 45 bawat kilo. Ang okra naman ay 40 pesos. Mabibili naman ang itong magandang klase ng talong ay 40 pesos. Yung medyo kaliitan, merong 20. Ang itong chapsoy, makakabili tayo ng 60. Ito medyo tumaas na 10 yung chapsoy. Ang langkat, tumaas din ng 10 piso bawat kilo, nasa 70. Yung tugi, ito yung 50 pesos. Sa repolyo naman ay bagyan tumaas ng 20. Mula sa dating 50, ngayon 70 pesos bawat kilo. Yung pechay bagyo, 60 pesos. Ang pechay Tagalog, 70. Abang itong patatas ay 40 pesos lamang yung kilo. Ang siling labuyo naman, 400. At yung kenchay, umabot ito ng 700. Bumaba na ng 100 mula sa dating 800. Ngayon ay 700 pesos na lamang yung kilo. Ang siling panigang, 50 pesos. Yung siling bakopa, ito yung milk pepper, ito yung 70 pesos, bumaba ng 10 piso. Sa presyo naman ng bigas, mula 39 hanggang 60. At yung pinakamahal dito, yung 80 pesos ang bawat kilo sa dinurado. Yan, Yuel, yung presyo. Mula pa rin dito sa ganda na public market sa Caloocan. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun dahil Lunes ngayon, umpisahan natin ang ating magandang umaga na namimigay ng papremyo para makapagbigay naman tayo ng ngiti sa atin mga tagapakinig dyan sa Barangay 7 Dalahican, Cavite City. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, Yuel, magandang umaga dito nga sa Cavite City. Tignan mo naman, napakalinaw, loud and clear dahil nandiyan ka lang sa kabilang side ng dagat. Si City Complex. At nandito tayo, nakilala natin ngayong umaga si General Emilio Aguinaldo yata itong kasama ko. Kapitan Kong. Si Kapitan Kong ng Barangay 7. Kayo po palagi nakikinig sa DZRH. Oo. Simula pa ng kwan, sila yung namatay. Joe Tarok. Si Manong Joe. Oo. Dalawa yung radyo ko ngayon, yung isa ko medyo mahina-hina na rin Ito pang gabi ko kasi ito Mabuti yun, natsempuan namin kayo. Oo, kasi bumili lang ako tinapay. At kayo nakikinig na kanina pa. Oo. Ano oras siya nagsisimula makinig ng radyo? Badi simula ng kompa, pagising ko. 4. Alas 4 ng umaga, saktong-sakto. Yun ang magandang umaga Pilipinas. Sino paborito yung announcer sa umaga? Parang sila kayo Kay Deo. Kay Deo Macalma. Oo, syempre at si Deo Macalma, yan ang maganda.
Maraming aral na nakukuha roon. Doon sa magkasangga. Siyempre, pag gantong oras si Kuya Angelo Palmones. Kuya Angelo Palmones. So, dahil paborito mo ang mga announcers na DZRH, Tatay. Pangalan niyo po ulit? Ramon Paralis po, kagawad ng Barangay 7. Okay, Tatay Ramon. Ito, meron kang 1,000 pesos. Hindi namin malakasan yung boses namin kasi may mga natutulog pa rin sa kabila. At meron kang DZRH Grocery. Ayan At meron ka pang na-inbag na bigas ng DZRH. Yan DZRH Rice para sa Tatay. At meron ka pang DZRH T-shirt. Yan pampalit niya sa ano? Ito ang gusto ko, DZRH T-shirt. Yun! Dahil ikaw panang DZRH Tatay, kami nagpapasalamat. Simula pa nung kompa, kay Jotarok pa. Ay, salamat po, Tatay. Kaya yung sila Lakay, yung Makalma, talaga mga paborito kong announcer yan. Ngayon, kaya lumipat lang yung dati sa ABS-CBN si Alvin, si Taberna, saka si yung kakambal niya. Ay, nandito na. Ngayon, nasa DCRH na sila. Kaya naman hindi na maglilipat ng radyo talaga. Ayun, maraming salamat, Tatay, sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig sa radyo at syempre sa DZRH. Thank you for making us always number one. Yan. Sherwin. Okay. Kaya malaki na DZRH. Talaga wala mga miradyo na rito. Hindi, bibira, pero kalimiyo ko na Puro video ko na sila Mga radyo, AM, FM, Yes, UN. Sherwin, bukod sa, di ba, trabaho ni Tatay sa barangay, meron pa bang mga naghahanap buhay dyan, Tatay, na mga nagtatahong? Opo. Buhay pa din. Pati mga mangingisda, meron pa rin po. Ngayon, sa ang lambat nila, dito na sa Manila Bay. Pag yung mga limasag lang dyan, hanggang dito sa Bacorbe lang, dyan sila sa kabila. Buhay na buhay pa rin. Wala madalang na. Madalang na rin yung mga limasag. Saka madalang na rin kasi tinambakan yung kabilan dyan. Yung reclamation na yun. Sa Kabito yan yung kabilan dyan ngayon. Binakayan, kawit. So medyo wala nang, kasi dito kumati na rin tubig sa tambak. Kaya ang tubig dito lahat ang pasok pag high tide. Dito sa amin. Dito sa Proxete. Bayan, pag may high tide bayang kasadang yan, hindi kayo makadaan dyan. Ngayon tuloy-tuloy yung pagulan, Sherwin, hindi naman binabaha si na Tatay. Hindi naman kayo binabaha, Tatay, ngayon tuloy-tuloy yung pagulan. Binabaha rin naman kami dito, pero saglit lang. Pag sinabayan ng high tide tsaka ulan, napasok ko tubig rito. Pagka tumila naman, saglit lang ang buwang ba tubig. Ayun, medyo problema pala dito yung baha. Wow. Ayun, kung kagawad ako, pinapetisyon ko sa Sangguniang Bayan namin na umari lang yung kalsada namin naman taasan. Hindi bali na kami tumakting sa baha. Pero doon hindi talaga makadaan. Lahat ng sasakyan. Halimbawa, mga bata napasok. Saan tayo dadaan? Lagi mong bangkar yan. Bangka nasa dagat. Ang side ka naman, ayaw na mo pumasok ito. Mantakpo hanggang dito ang bahan yan. Tuhod. Oo. Pag yung ulan sa kakuan, high tide, dito na yan. Maabot pa ng bewang. Mataas na yan. Oo, kaya sana ma-resolve ng Sangguniang Bayan. Sabi ko sa Kapitan, pakiko na lang natin, follow up. Kasi nanalaman ng mayor natin ulit. Ang mayor Denver, Chua. Ako, Tatay Ramon, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa DZRH. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod dating winner sa Malacash promo. Item number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo! Maraming salamat, Sherwin, at syempre kay Tatay at sa mga nakikinig sa atin dyan sa Barangay 7, Dalahican, Cavite City. Ang gusto ko dyan sa Cavite City, yung yung Samala Rice. Sarap.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kay Raimundo Ursabia ng California, USA, and then kay Evan Lang ng Las Vegas, ang atin pong oras. 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Hunyo, open na open pa rin po sa pagtanggap ng inyong mga orders ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce po ang ating mga magsasaka, ang ating mga magniniyog ng dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na available naman sa tangerinechocolate.ph. Yan po ay galing din sa ani ng ating mga magsasaka ng ating mga magniniyog. Ipinagmamalaki itong 100% gawang atin ni Dr. Helen Tan at sabi niya nga, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:26 ng umaga, inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit sa 4,000 Yolanda housing project sa Eastern Visayas, hindi pa rin daw nakukumpleto. Detalye ng balita RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Nasa mahigit 4,000 mga Yolanda permanent housing project pang hindi pa nakukumpleto ng National Housing Authority sa iba't ibang kadahilanan. Ito ang sinabi ni NHA Regional Manager Constancio Anteniero sa isang panayam. Ayon kay Manager Anteniero, 58,619 housing units, 54,255 pa lang ang nakumpleto, 45,801 ang may nakatira sa buong Eastern Visayas. Mahigit 4,000 mga units ang hindi pa nakompleto. May mga LGUs naman na hindi pa nakapasa ng listahan ng mga beneficiaries na silang titira sa naturang mga bahay. Ang iba naman hindi nakompleto pa dahil walang na-install ang water system at kuryente. Ang mga LGUs dito ang tutukoy sa mga beneficiaries at ang NHA naman na magto-turn over sa kanila. Ang pagbibigay ng titulo pwede gawin ng National Housing Authority kasama na ang LGUs sa kanilang mga beneficiaries. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Huwag pangunahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aksyon nito sa 200 peso legislated wage hike ng Kamara para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Ito ang tugon ni Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Kaugnay ng mga kumakalat na report na baka i-veto ni PBBM ang panukalang wage bill. Paliwanag ni Oñate, pinalulutang lamang ito ng ilan na nasa business sector dahil ayon ng mga itong mabawasan ang kanilang kita. Gihit ng TUCP Party List spokesperson, dapat pakinggan ng Pangulo ang matagal ng panawagan ng labor sector na aumento sa sahod. Ang usaping ito anya ang pinakagustong issue ng mga mamamayan na dapat tugunan ng pamahalaan sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Naniniwala kami po na walang rason para ibito ng ating Pangulo. Siguro ito na siguro yung pinaka-importante, pinaka-sikat, pinaka-gusto na piece of legislation ng ating mga kababayan na nakakalungkot lang na it took 4 decades pa bago maipasa itong sinasabi sa SWS survey na over 90% ng ating mga kababayan ito ang gustong tutukan, yung pagpapataas ng sweldo ng ating mga manggagawa at pagpapataas ng kanilang purchasing power. Magandang umaga, Pilipinas! Isang SUV sumalpok sa concrete barrier sa Burgos Avenue sa Maynila. Kailan nangyari to? RH29, Boy Gonzales. Kuyang Boy.
Yuel, kanina lamang nangyari itong aksidente ng bumangga ang isang SUV na kulay puti sa pinaka-barrier sa tapat mismo. Dito lamang yan sa Cartilla, sa Burgos, sa Avenue, sa Ermita, Maynila. Nawasak yung mismong harapan nitong naturang sasakyan at ayon sa mga nakasaksi na biglang bumangga isa itong naturang SUV na Alphard na may plate Toyota Alphard na may plate number CR 921B o yung Bravo. At ayon sa mga nakasaksi, medyo Chinese Chinita looking, yung Chinese looking itong naturang driver nang bumangga ay bigla na lamang umalis ang itong naturang driver. Pero ngayon ay iniimbestigahan na ng mga tauhan ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit itong nangyaring aksidente kanina lamang. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! 31 minuto makalipas ang alas 5 na umaga sa iba pang mga balita sa botong 177-0. Inaprobahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at pinal na pagbasa ang isang panukalang batas upang magkaroon ng mekanismo at pamantayan sa pagdedeklara ng state of imminent disaster at makapagbigay ng naayon na tugon dito ang pamahalaan. Sinabi ni Speaker Romualdez na pangunahing may akda ng House Bill 11430, layo ng panukala na maiwasan ng pagkawala ng buhay, pagkasira ng mga ari-arian at kabuhayan sa panahon ng sakuna o kalamidad, maging ito man ay likas o gawa ng tao. Ipinunto ni Romualdez na ang Pilipinas na nasa Pacific Typhoon Belt ay dinadaanan ng 20 bagyo kada taon na nagdudulot ng pagkaantala sa pamumuhay at mga aktibidad sa ekonomiya at maging pagkasawi dahil sa pagbabago ng klima, mas lumalakas ang mga bagyo. Binibigyang kapangyarihan ng House Bill 11430 ang Pangulo na ideklara ang state of imminent disaster sa isang grupo ng mga barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon gamit ang mga patnubay mula sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Pinuri naman ni Speaker Romualdez ang pagpapatibay ng Bicameral Conference Committee report ng panukalang Livestock Development and Competitiveness Act na isa umanong game changer upang bumaba ang presyo ng pagkain at magkaroon ng dagdag na kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Naratipika na ng Kamara at Senado ang Bicam report at nakatakda ng ma-enroll at maipadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo upang maging ganap na batas. Inilarawan ni Speaker Romualdez ang mga panukala bilang isang haligi ng bagong Pilipinas agenda ng Pangulo kung saan inuuna ang pangangailangan ng parehong mamimili at mga producer. Ayon kay Romualdez, batas ito para sa bawat pamilyang Pilipino na nangangarap ng abot-kayang pagkain, mas maayos na kabuhayan at kinabukasang may kasiguruhan para sa kanilang mga anak. Tiniyak din ni House Speaker Martin Romualdez sa mga overseas Filipino workers na mas magiging abot kamay ang mga serbisyo ng pamahalaan sa kanila alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihayag ito ni Speaker Romualdez sa pagbubukas ng DMW OWA OFW Global Center at ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan sa Hong Kong nitong linggo. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ng mga miyembro ng Kamara de Representantes, mga opisyal mula sa sektor ng paggawa at OFW Affairs na pinamumunuan ni DMW Secretary Hans Kakdak at iba pang opisyal mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Romualdez na ang DMW OWA OFW Global Center ay nagmula sa malinaw na direktiba ni PBBM na gawing mas accessible ang mga serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino sa ibang bansa. Binigyang diin din niya na ang mga kinatawan ng pangunahing mga ahensya ng gobyerno ay lumipad patungong Hong Kong upang personal na ihatid ang mga frontline services para sa mga OFW.
Umaga, Pilipinas! Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Chelsea Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at saka sa Mira at si Vera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, pag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo, nandun din. Pati yung mga grocery stores. Ano, ha? Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Good morning ho! Kayo pa rin ay nakatutok sa DZRH. Magandang umaga, Pilipinas. Andito pa rin ho kami. Ha? Medyo marami-rami lang ang ating commercial. Pero tayo po'y kasama nyo pa rin ho kami nagkakape, nag-aalmusal ngayong Monday morning. Siyempre sa mga naghahanda para sa Brigada Eskwela. Eksakto 1 linggo bago ho ang pasukan sa mga naghahanda sa pasukan, sa mga mamimili o mamimili ng school supplies. Magandang morning po sa inyo. At siyempre may pasok pa rin ho, may pasok na ho sa trabaho. Lunes na ho, baka yung iba napasarap ang gimmick kagabi. Magandang morning kay Gilbert Tierra na nakatutok mula sa San Francisco, Quezon. Ngayon din kay Escano Rico ng Comembo, Taguig City. Albert Novicio ng Baler Aurora, Romeo Asi ng Canada. Kay Limar, ayan. Magandang morning, chill lang. Delia Catu na binabati ang kanyang anak na si Mari Chukatu ng happy birthday. Meron na lamang po tayong 16 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! NBI at PDEA Davao patuloy ang paghahanap sa mga sospek sa drug raid sa Davao City. Detalye ng balita, Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao. Jun. Ayong buntag usab Kuyang Angel, patuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI Region 11 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 11 kaugnay sa pagkasamsam ng nasa 23 milyong halaga ng illegal na droga sa isang operasyon sa Emily Homes Subdivision, Kabantian, Davao City nitong linggo na madaling araw, Hunyo 8, 2025. Sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa nasabing lugar na sabat sa loob ang tinatayang 17 milyong halaga ng syubo at 5 milyon hanggang 6 milyon na halaga ng high-grade marijuana o kush. Pagaman walang naaresto, kinumpirma ni NBI Regional Director Attorney Arcilito Albao na tukoy na ang mga individual na sangkot sa operasyon ng illegal na droga at patuloy ang kanilang manhunt at case build-up upang maaresto ang mga sangkot. Ayon sa impormasyon nakuha ng NBI, isang dating caretaker ng bahay ang nagsiwalat ng modus ng grupo kung saan ginagamit ang food delivery services bilang cover-up sa pagbibinta ng droga. Samantala, nagpapatuloy ang follow-up operation ng NBI at PDEA upang matukoy ang buong lawak ng operasyon at iba pang kasabwat ng grupo sa Davao City. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Isa pang Jun dyan din sa Mindanao. MILF at BARM officials nanawagang ituloy ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa Oktubre. Detalye ng balita, RH19, Jun Dimakutak. Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel.
May isang boses ang liderato ng MILF at BARM officials ang Bangsamoro sa kaabuan kaugnay sa usapin na kailangan nang ituloy ang nakatakdang unang BARM parliamentary elections sa Oktubre 13 ng taong kasalukuyan. Ang tatlong leader na tinataguriang haligi ng Bangsamoro region ay may isang boses panawagan sa concerned line agencies na sa pagkakataong ito ay nararapat na ituloy ang parliamentary election mahigit 4 na buwan na lamang ang nalalabi. Sa official statement ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, kaisa ito sa panawagan ni MILF Chairman and UBJP President Ahud Alhaj Murad Ibrahim address sa national government, sa COMELEC, sa Senado at Kongreso na isagawa na ang first parliamentary election sa Oktubre alinsunod sa nakapaloob sa RA 12123. Sa press briefing naman ni Senator Amy Marcos, inihayag din ni MBHTE Minister, UBJP Vice President and MILF Vice Chairman Muhagir Iqbal na kailangang irespeto ang nakatakdang schedule ng parliamentary election manalo man o matalo. Matatandaang nakadalawang postponement na ang parliamentary election mula sa panahon ni former President Duterte at sa panahon ngayon ni President Marcos Jr. Panawagan ng MILF at ng BARM leaders na huwag nang i-entertain pa ang grupong naghahangad ng postponement ng parliamentary election sa Oktubre ng taong kasalukuyan. Sa pagkakataong ito, mahalaga umanong marinig na ang boses ng Bangsamoro people at ang boses na ito ay siya umanong mananaig upang i-manage ang pamamahala sa Bangsamoro government sa pamamagitan ng regular election. Mula sa Central Mindanao, Bangsamoro Region, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, umabot sa 307 milyong pisong halaga ng imported na asukal ang nasabat sa sanipuersang operasyon ng mga otoridad sa magkakahiwalay na bodega sa May Kawayan, Bulacan. Ayon sa CIDG, kinumpiska ang mga asukal dahil sa iligal na pag-iimbak ng agricultural products na nakaaapekto sa presyo sa merkado. Katumbas ng 95,500 sako ang nasabat ng CIDG sa operasyon, katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa bisa ng search warrant at tulong mula sa Department of Agriculture, Inspectorate Enforcement at Sugar Regulatory Administration. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act ang may-ari ng bodega at iba pang sangkot sa iligal na pag-iimbak. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong kilalang media organizations nagpahayag daw po ng suporta kay PCO Secretary J. Ruiz. Detalye ng balita, RH5, Val Gonzalez. Val, good morning. Good morning, Kuya Yuel. Tatlong kilalang organisasyon ng media, ang Justice Reporters Organization o JUROR, Sergeant Press Club at Publishers Association of the Philippines o PAPI, ang nahayagan ng nagpapahayag ng suporta kay Presidential Communications Secretary J. Ruiz dahil sa kanyang profesionalismo, integridad bilang mamamahayag at kakayahang pamunuan ang mga komunikasyon ng pamahalaan. Ayon sa juror, matagal nang ipinapakita ni Secretary Ruiz ang katangian ng isang tagapaghatid ng impormasyon na may katarungan, kalinawan at respeto sa karapatan ng publiko na malaman ang totoo. Ang karanasan anila ni Ruiz sa loob ng newsroom at sa gobyerno ay nagbibigay sa kanya ng natatanging kakayahang harapin ang mga hamon ng pampublikong komunikasyon. Nagbayad din ng suportang sa Sergeant Press Club at PAPI na naniniwala sa kakayahan ni Ruiz na pamunuan ng Presidential Communications Office. Ayon sa tatlong media group, ang pagpapalit ng leader sa kalagitnaan ng laban ay hindi magandang senyales para sa administrasyon. Kahit ng grupo, kailangan ng serbisyo ni Ruiz na nagpapakita ng kapabilidad na maghatid ng maayos na paluyan ng tamang mga impormasyon sa gitna ng talamak na pagkalat ng fake news. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Babalik pa ho tayo ang ating oras 10 minuto bago ang 6:00 ng umaga. Pilipinas! Anim na minuto na lang, 6:00 ng umaga. Sa iba pa ho nating mga balita, 5:54.
Mula sa kanyang biyahe galing Mindanao, dumiretso si Senator Bongo sa Quiapo, Maynila kahapon para personal na kamustahin ang kalagayan ng 518 pamilyang biktima ng sunog sa Barangay 384 sa Maynila. Kagyat naman na nagpadala ng tulong si Go para maibsan ang hirap na kalagayan ng mga biktima na karamihan ay mga kapatid nating Muslim. Ayon kay Go, bukod sa parehong mga taga Mindanao sila, batid naman ang mga Muslim na mahal sila ng senador. Katuwang ng kanyang malasakit team, ang Barangay 384 officials na mahagi ng food packs, snacks, water container, damit, basketball o volleyball at counting cash assistance. Nagpasalamat naman si Senator Bongo sa mga barangay officials na mabilis na tumulong sa mga nasunugan. Bad news naman po sa mga motorista, inaasahang tataas ng halos piso ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Sa abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, 15 hanggang 60 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, 50 hanggang 90 centavos naman sa diesel. Habang 25 centavos hanggang 40 centavos naman ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Magbabalik naman bilang Chief of Staff ng incoming Manila Mayor Isko Moreno si dating Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez. Pag-aamin ni Chavez, inalok siya ni Mayor Isko para muling magsilbing Chief of Staff nito pagkatapos mismo ng halalan 2025. Nang tanungin kung bakit tinanggap ang offer sa local government service matapos ang kanyang pagkakatalaga bilang cabinet secretary, sinabi ni Chavez na inspired siya sa decisiveness at foresight at executive ability ni Yorme. Bagaman hindi na nagbigay ng iba pang detalye, binida ni Chavez na nakatutok ngayon si Mayor Isko sa 10-year development plan para sa Maynila. Si dating Secretary Chavez ay dati na nagsilbing Chief of Staff ni Isko Moreno noong 2019, ngunit nag-resign din matapos tanggapin ang alok na maging executive ng Manila Broadcasting Company. Maganda umaga, Pilipinas! Magbalitang showbiz na tayo. Siyempre, walang iba. Galing sa ating showbiz legend na si Tita Morley Alinio. Snooki Serna, handa na raw makasama sa proyekto ang dating asawa na si Ricardo Cepeda. Detalye ng balita mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Snooki Serna at ayon kay Snooki, wala siyang nakikitang masama kung sakaling magkaroon muli sila ng isang proyekto ng dati niyang asawa na si Ricardo Cepeda. Ayon kay Snooki, tapos na raw ang lahat. Maganda raw ang kanilang samahan bilang magkaibigan. Kaya wala siyang nakikitang masama kung sakaling magkasama sila sa isang proyekto dahil una tigit sa lahat ay ginagalang nila ang isa't isa. Well, sa ngayon, sinabi nitong si Snooki na masaya siya sa takbo ng kanyang karir dahil sunod-sunod ang kanyang mga proyekto. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Yan na po ang mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong magandang umaga ng Lunes, June 9, 2025. Oy, kay Roldan ng Kalibo Aklan, magandang morning. Siyempre sa mga nakatutok pa sa atin, kay Amparo Lalas, Maria Santos, Elio William, Daniel Makatiag at kay Gregorio Pastoral, Gilbert Tierra ng Quezon, magandang umaga. Meron na lamang po tayo 1 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Maya-maya hulit, mamayang alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. Dito pa rin sa DZRH TV. At tuwing Sabado naman ho, alas 12 ng tanghali para sa RH Balita at alas 5 ng hapon para sa DZRH Boom Balita. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita.
Muli ang ating oras. 1 minuto na lang, 6:00 na ng umaga. This time check